Good morning! Magandang umaga sa inyong lahat. Welcome po sa ating GTCC Online Church Service ngayong Sunday, June 14, 2020. Kamusta na ang buhay sa ilalim ng quarantine? Alam kong mahirap, hindi lamang sa Pilipinas, maging sa ibang bahagi ng daigdig, nahihirapan na rin ang mga tao. Pero alam ba niyo na mas madalas kapag tayo ay dumaranas ng hirap, mas doon tayo lalong nagkakaroon ng buhay spiritual o nabubuhay ang ating spirito, lalo tayong nalalapit sa Diyos, lalo na kung tayo ay mga mananampalataya. Pag tayo ay nasa kalagayan na tayo ay talagang umaaray na, lumuluha, doon tayo talaga nalalapit sa Diyos. Kaya samantalahin natin yung pagkakataon na ito na habang tayo nasa ganitong kalagayan, alam ko na umaaray ang marami sa atin, ang iba sa atin marahil ay lumuluha na sa hirap. Pero yun ang pagkakataon, isang magandang pagkakataon upang ilapit natin ang ating sarili sa Diyos ng higit pa. Tayo ay malapit pa sa Kanya kahit tayo ay nasa ganitong kalagayan. Hindi ba mas maganda na paglabas natin mula sa pagsubok na ito, yung ating kaugnayan kay Lord ay mas dalisay? Meron ng binanggit si Peter na gusto kong basahin sa inyo sa unang Pedro, kabanata 1. Sabi niya doon sa 1 Peter chapter 1, verses 5 to 7. Kayo'y iniingatan ng kapangyarihan ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya para sa kaligtasang mahayag sa katapusan ng panahon. Dahil sa mga ito, dapat kayong magalak bagamat sa loob ng maikling panahon ay dumaranas kayo ng iba't ibang pagsubok. Nararanasan ninyo ito upang dalisayan niya ang inyong pananampalataya. Kaya kung paanong pinararaan sa apoy ang ginto, ang inyong pananampalatayang mas mahalaga kaysa gintong nasisira ay pinararaan din sa apoy ng pagsubok upang mapatunayan kung talagang tapat. Kung magkagayon, tatanggap kayo ng papuri, kaluwalhatian at karangalan sa araw ng pagpapahayag kay Jesucristo. Maganda na paglabas natin mula sa pagsubok na ito, yung ating pananampalataya, yung ating kaugnayan kay Lord ay mas dalisay. Sikapin natin yun ang maabot natin. Hindi natin alam hanggang kailan tayo nasa ganitong kalagayan. But of course, God is good, God is faithful. Darating yung araw na matatapos din ito. At pagkatapos nito, yun nga, tiyakin natin, sana matiyak natin na pagkatapos nito, yung ating relationship sa Kanya, yung ating pananampalataya sa Kanya, ay mas higit na dalisay. Okay, ngayong araw na ito, makakasama natin sa ating online church service si Kate at Julius. Si Kate ang magbibigay sa atin ng awit. At si Julius naman ang magbabasa ng ating scripture for today. Pero bago yun, manalangin muna tayo. Lord, sa umagang ito, salamat po sa iyong kabutihan sa amin. Sa kabila ng hindi namin tiyak kung kailan matatapos ang nararanasan ng mundo na pagsubok, we trust in you, Lord. Nagtitiwala kami sa iyo at alam namin na meron kang magandang plano sa kabila ng kahirapan at pagdurusang dinaranas ng iyong sangnilikha. Sapagkat napakatalino mo, Panginoon, you can turn out something bad into good. At yun ang pinaninindigan namin na pagkatapos ng pangit na pangyayaring ito, pangit sa paningin namin, pangit sa paningin ng buong sangkatauhan. Sa kabila ng pangit na pangyayaring ito, Lord, meron kang gagawin na mas maganda. Hindi lamang sa balat ng lupa, kundi higit lalo sa lahat sa puso ng bawat isa na iyong mga anak. Kaya naman nawa ay masunggaban namin ang pangitaing iyon na ang aming mga sarili ay makita namin na kakaiba. We talk about new normal sa mga panahon ito. At nais namin
sa paglipas ng pandemic na ito, we will become more new. At yung new na yun, yung bago na yun, ang maging normal sa amin. Nais namin mangyari yun sa buhay namin. Lord, sa aming gawain ito, sa pagbabasa ng scripture, sa pag-aawitan, sa pagdinig namin ng iyong salita, speak to us, Lord, that kung ano man ang hamon mo sa amin, tanggapin namin yun at aming panampalatayanan at dalangin namin, Panginoon, na magkaroon kami ng higit pang puso para sa iyo. Even as we talk about the journey into Christ-likeness, Lord, may we become decided to tread on that journey, Lord. Dalangin namin, Panginoon, na hindi lamang isa, dalawa, kundi kaming lahat na nanonood ngayon dito sa online service na ito ay mahamon ng paglalakbay tungo sa pagtulad kay Kristo. Salamat po sa umagang ito at dalangin ko ang bawat isa na nanonood na ikaw po ang kumilos sa kanilang buhay, sa kanilang mga tahanan, sa kanilang mga pangangailangan. Ipakita mo, Panginoong Diyos, na ikaw ang Diyos na kumakatagpo sa aming pangangailangan. Lord, alam namin na hindi mo hayaan ang iyong pangalan ay mapahiya. You will provide our needs sapagkat yan ang pinangako mo sa iyong salita. And so, Lord, we thank you for that promise. Sa iyo ang kapurihan at kalawalatian ngayong umaga sa pangalan po ni Jesus. Amen. At ngayon, para sa ating scripture reading, nahandito ang ating kapatid, gwapong-gwapo na si Brother Julius. Sa pagbasa po ng salita ng ating Panginoon, samahan niyo po ako sa mga taga-Roma, Kabanata 5, mga talata 1 hanggang 8. Romans chapter 5, verses 1 to 8. Sabay-sabay po nating basahin. Sapagkat napawalang sala na tayo sa pamamagitan ng ating pananampalataya. Meron na tayong mapayapang relasyon sa Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ng pagsampalataya kay Jesucristo, tinamasa natin ang kagandahang loob ng Diyos at tayo'y nagagalak dahil sa pag-asang tayo'y makakabahagi sa Kanyang kaluwalhatian. Hindi lamang iyan, ikinakagalak din natin ang mga kahirapang ating tinitiis dahil alam natin ito'y nagbubunga ng pagtsatsaga at ang pagtsatsaga ay nagbubunga ng katatagan at ang katatagan naman ay nagbubunga ng pag-asa. At hindi tayo binigo ng pag-asang ito sapagkat ang pag-ibig ng Diyos ay binuhos na sa ating mga puso sa pamamagitan ng Espiritu Santo na ipinagkaloob sa atin ng Diyos. Sapagkat noong tayo may hina pa, namatay si Kristo sa takdang panahon para sa mga makasalanan. Mahirap mangyaring ialay ni numan ang kanyang buhay alang-alang sa isang taong matuwid. Kahit na maaaring may mga has na gumawa nito alang-alang sa isang taong mabuti, ngunit ipinadama ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang namatay si Kristo para sa atin noong tayo'y makasalanan pa. Magandang umaga po sa ating lahat. Samahan niyo po kami na awitan at papurihan ng Diyos sa umaga nito. Habang
Sige po, tayo po ay magpapatuloy sa ating series na Imitating Christ o Pagtulad kay Kristo at ngayong umaga ay tatalakayin natin ang paksang A Journey into Christ-likeness. Isang paglalakbay tungo sa pagiging tulad ni Kristo at ngayong umaga ating titingnan yung part 1 ng paksang ito at tatalakayin natin yung part 2 sa susunod na linggo. At ang ating teksto sa ating pagtalakay na ito ay walang iba kundi yung teksto rin natin noong nakaraang Sunday, At yun ay yung 1 John chapter 2 verse 6 na ang sabi sa NIV, "Whoever claims to live in Him must live as Jesus did." Whoever claims to live in Him must live as Jesus did. Sa ang salita ng Diyos, Tagalog version, ang sabi, ang sinumang nagsasabing siya ay sa Diyos, dapat siyang mamuhay ng tulad ni Hesukristo. Ang sinumang nagsasabing siya ay sa Diyos, dapat siyang mamuhay ng tulad ni Hesukristo. Meron akong translations dito. Meron akong dalawang Bible version sa English. Ito, ang New American Standard Bible at saka ang New Revised Standard Version. Kung kayo ay nagbabasa ng Biblia ng English, alin sa dalawang ito ang babasahin ninyo para matutunan ninyo ang mga aral ni Lord o mga turo ni Lord? Alin sa dalawang ito? Parehong Bible ito, iba lang ng version. So, alin sa dalawang ito ang babasahin nyo kung kayo nagbabasa ng Bible, ng English Bible, para matutunan nyo ang mga turo ni Lord. Okay? Kung hindi naman kayo nagbabasa ng English Bible, alin sa dalawang ito, at kung kayo sanay magbasa na ang Biblia 2001, alin sa dalawang ito ang babasahin ninyo para matutunan ninyo ang mga turo ni Lord. Parehong Bible ito, madali lang. Itong medyo modern ito. Ito sinubukan nilang gawing modern pero hindi nakarating doon. Pero parehong Biblia ito. So, alin sa dalawang ito ang babasahin ninyo para matutunan ninyo ang mga aral ni Lord. Ulitin ko, parehong Bible yan. Magkaiba lang ng version. Okay? So, of course, sa mga Bibles na yan, walang problema. Pareho yun. Pareho natin babasahin o alin man doon ay pwede natin basahin para matutunan natin ang aral ni Lord. Okay? Pero sa dalawang ito, alin ang babasahin ninyo para matutunan ninyo ang mga turo ni Lord? Alin sa dalawang ito ang babasahin ninyo para matutunan ninyo ang aral ni Lord? Ito? O ito? Of course, alam niyo ang sagot doon. Hindi niyo matututunan ang aral ni Lord sa Noli Me Tangere. Matututunan nyo ang aral ni Lord sa Biblia. Ngayon, ibinigay ko ang illustration na yan sapagkat hindi mahalaga kung magandang balita Biblia o ang salita ng Diyos version o ang Biblia 2001 ang binabasa ninyo sapagkat ang lahat ng yan ay naglalaman ng salita ng Diyos. Ang aral ni Lord ay nandiyan. Matututunan ninyo ang aral ni Lord sapagkat yan ay pare-parehong Biblia. Okay? At ibinigay ko ang illustration na yan para ulitin sa inyo na hindi mahalaga ang katawagan. Tinatawag ka mang Kristyano o disciple o born again, hindi mahalaga yon. Ang mahalaga ay naroon ba ang diwa o yung kaluluwa ng pagiging alagad sa iyo. Naroon ba ang diwa o ang kaluluwa ng pagiging alagad sa iyo? Hindi mahalaga yung katawagan. Ang mahalaga yung diwa, yung kaluluwa ng pagiging alagad. Nabanggit ko yan because one question that came up last Sunday ay ito. Kapag ba ang isang tao na nagsabing tinanggap niya si Jesus bilang kanyang Diyos o tagapagligtas, masasabing Christian na siya? Kapag ba ang isang tao na nagsabing tinanggap na niya si Jesus bilang kanyang Diyos o tagapagligtas, masasabing Christian na siya? Mag-time travel ulit tayo. Mag-time travel muna tayo. Okay? Balik tayo sa panahon ng imperyo ng Roma, na kung saan si Constantine ang emperor
At siya ay naging Kristiyano at binuksan niya, nilegalize niya ang Christian at lahat ng magtatrabaho under Roman Empire, lahat ng mga papasok sa trabaho sa ilalim ng Imperyo ng Romano, kailangan Kristiyano. So dahil gusto mo makapagtrabaho sa ilalim ng Roman Empire, dapat Kristiyano ka at gagawin mo, magpapabaptize ka. Pag nagpabaptize ka, tatawagin kang Kristiyano. So dahil marami ang gustong magtrabaho noon sa under Roman Empire, nagpabaptize sila at tinawag silang Kristiyano. Pero hindi talaga sila tagasunod ni Kristo. Dala-dala lang nila yung pangalan na yun. So ganun nangyari noon. So, hindi porke Kristiyano, hindi porke nagsasabing Kristiyano, siya ay talagang tagasunod ni Kristo. Iyon yung problema noong panahon na yun. At naging problema din natin sa panahon natin. Na ang version naman natin ay iba. Hindi yung magpabautismo, kundi tanggapin si Kristo. Pag tinanggap mo si Kristo, born again ka na. Pag tinanggap mo si Kristo, Kristiyano ka na. Pag tinanggap mo si Kristo, ikaw ay pupunta na sa langit. Kahit wala iyong diwa ng pagiging alagad sa iyo. Yun ang malaking problema natin sa evangelicalism ngayon. Kaya ang tanong, ano ba ang kalagayan mo? Ikaw ba ay tumanggap na? O tumanggap lang kay Kristo? O ikaw ay talagang Kristiyano? Ulitin ko, ikaw ba ay tumanggap kay Kristo? O ikaw ay talagang Kristiyano? Dahil mayroong pagkakaiba yun. Mayroong pagkakaiba yun. Yung mga tumanggap lang, ibig sabihin, hindi nila ni-reject si Christ. Tinanggap nila, hindi nila ni-reject, kinilala nila si Jesus bilang God, pero hindi nila nire-reject si Christ, pero hindi rin sila sumusunod o hindi rin sila tumutulad kay Kristo. So, hindi sila, sa madaling sabi, hindi sila follower ni Christ, hindi sila alagad ni Christ. Sila ay tumanggap lamang kay Kristo. Maaari silang pumunta sa langit. Maaari silang makapunta sa heaven. Kung biglang, yung kaluluwa nila pwedeng pumunta sa langit kung bigla silang matigbak dito sa lupa. No? Pwede yun. Kasi ang si God naman, masyadong, mabuti, mabait, yung kagandahan ng loob niya. Namatay nga si Kristo para sa buong sangkatauhan, sabi nga sa Biblia, di ba? So kaya pwedeng mangyari yun. Pero, hindi ko gagarantihan. Pwede lang mangyari. Baka pwedeng mangyari. Dahil nga napakalawak ng pag-ibig at kagandahang loob ni God. Kaya may posibilidad yun. Sa kabilang dako, katulad na pag-aralan natin nung nakaraang linggo, ang isang Kristiyano ay isang alagad. At ang isang alagad ay yung sumusunod o tumutulad kay Kristo. Hindi natin pwedeng ibahin yun. Bagamat nag-iba ang definisyon sa pag-usad ng panahon sa kasaysayan ng Iglesia, ngayon, kapag pwede kang maging Kristiyano kahit hindi ka sumusunod kay Kristo. Nagsimula yan sa Roman Empire, yung mga binautismo, naging Kristiyano sila. Alam natin, mayroong isang tradisyonal na simbahan, ang tawag din sa kanila ay Kristiyano, pero hindi naman talaga sila sumusunod. Marami sa kanila ang hindi sumusunod kay Kristo. Pero mayroong sumusunod. Mayroong mga faithful disciple ni Christ sa loob ng traditional na simbahan na yun. So, yun ang problema natin. Hindi dahil ikaw ay tumanggap kay Kristo, ikaw ay mayroon ng taglay na kaluluwa ng pagiging alagad ni Kristo. Ikaw ay tumanggap. Ibig sabihin, hindi mo ni-reject si Christ. Pero hindi ka rin sumunod sa Kanya. Ngayon, alam natin kung alin tayo sa dalawa. Yung tumanggap o talagang tagasunod ni Kristo. Alam natin yan. Pero, mas alam ni God kung alin tayo sa dalawa because God has the most accurate view of reality. No? Siya yung talagang nakakaalam ng kung ano yung realidad. Kasi pwede nating madaya yung ating sarili. Pwede nating isipin na tayo ay talagang alagad o tagasunod ni Kristo, pero ang totoo ay hindi. No? Pero si Lord, si God, alam niya. Because alam niya yung talagang realidad. Alam niya kung ano yung totoo. Ngayon, kung halimbawa tayo ay isang tumanggap kay Kristo at hindi naman tayo talaga alagad ni Jesus, no? Hindi tayo tagasunod ni Jesus, mas mabuti na aminin natin yun. Mas mabuti maging honest, mas mabuti na maging tapat sa harapan ni God.
kaysa yung dayain natin ng ating sarili na ako'y alagad, ako'y Kristyano, ako'y tagasunod ni Jesus, pero hindi naman talaga. Na ang totoo ay tinanggap mo lang si Jesus, o ikaw ay umattend lang sa church, o ikaw ay may ministry lang sa church, pero ang buhay mo ay hindi mo inaayon sa kanyang buhay. Ha? Ngayon, halimbawa nagpasya ka na sumunod na talaga kay Jesus. Halimbawa, nag-decide ka na, Lord, susunod na ako sa iyo. Gusto kong tumulad sa iyo. Ibig bang sabihin, dapat perfect ang Christian life mo? Ang totoo niyan, walang perfect disciple, walang perfect Christian. A disciple of Christ, a disciple of Jesus is the one who made a decision to follow Him and to be like Him, and she or he is in a journey towards Christ-likeness. Ulitin ko yun. A disciple of Jesus is the one who made a decision to follow Him and to be like Him, and he or she is in a journey towards Christ-likeness. Ang isang alagad ni Jesus ay ang isang nagpasyang sumunod sa Kanya at tumulad sa Kanya, at siya ay nasa isang paglalakbay tungo sa pagiging tulad ni Kristo. At dahil itong pagtulad kay Kristo ay isang paglalakbay, mayroong pagkakataon na ang isang sumusunod kay Jesus, ang isang naglalakbay ay nadadapa. Pero ang pagkadapa na yan ay unti-unting nababawasan sa paglipas ng mga araw, sa paglipas ng mga linggo, sa paglipas ng mga buwan at mga taon. Sa una, parang hindi nababawasan ang pagkadapa mo. Lagi ka na lang nadadapa. Kasi medyo malayo si Jesus, malayo agwat mo kay Jesus. Pero sa pagpatuloy mo, sa paglalakbay na ito ng pagtulad kay Jesus, medyo nalalapit ka na sa Kanya. At dahil dyan, nababawasan na ang pagkadapa mo kasi nakikita mo na kung saan siya dumadaan at iniiwasan mo yung mga landas na hindi niya dinadaanan. At sa paglipas uli ng mga araw, mga linggo, mga buwan, bilang mo na. Bilang mo na ang pagkadapa mo. Bilang mo na ang pagkakasala mo. Ibig sabihin, hindi ka na laging nagkakasala. Kasi medyo close ka na sa Kanya eh. Medyo close ka na sa Kanya, nakikita mo na yun. At sa paglipas pa ng ilang panahon, napupunan mo na mayroong mga buong isang linggo na hindi ka nagkasala. Kasi in love ka na sa Kanya at siya ang laging nasa isipan mo. Super close ka na kay Lord. So, yun ang progression nun. Yun ang progression. Hindi ka magiging perfect dahil nasa mundo ka pa, no? Nasa mundo ka pa at paminsan-minsan na nadidistract ka, may mga distraction. At minsan napapalingon ka, meron kang pinapansin na iba na tanawin, kaya na paminsan-minsan nagkakasala ka, nadadapa ka. Pero ang mga pagkadap ngayon ay madalang na ngayon. Hindi ka tulad nung una. Hindi ka perfect. Nakakaranas ka pa rin ng mga ganong pagkadapa. Pero nakikita mo ang sarili mo na unti-unting umuusad tungo sa larawan ni Jesus. Yun ang pagiging disciple. Yun ang paglalakbay na yun. Kaya kung yung iba sa inyo hindi makapag-decide na susunod na ba ako kay Jesus, talaga magpapasya na akong sumunod sa Kanya o tumulad sa Kanya. Kung iniisip nyo, hindi ko kaya maging perfect, hindi yun ang goal sa ngayon. Hindi yun dapat madyagan. Ang discipleship, which is journey into Christ-likeness, is a story of progress, not of perfection. Ulitin ko yun. Ang discipleship, o yung journey into Christ-likeness, is a story of progress and not of perfection. Ang pagiging alagad o pagtulad kay Jesus ay isang kwento ng pag-usad at hindi ng pagiging ganap. At dahil ang pagtulad kay Jesus ay maiahambing nga sa isang paglalakbay, at ito nga yung ating talakayin, napakahalaga na minamatyagan mo o minamatyagan natin ang ating pag-usad. Hindi ang pagdating natin doon sa
ating destinasyon. Dito sa ibabaw ng lupa, ang ating minamadyagan dapat ay ang ating pag-usad. No? Kinukumpara natin yung ating sarili sa Kanya. Tingnan natin yung progress natin. That is why discipleship ay a story of progress and not of perfection. Isang kwento ng pag-usad, hindi ng pagiging ganap. Kasi nga, sabi ko, walang perfect disciple. Walang perfect Christian. Pero, kung ikaw ay talagang disciple, at ikaw ay totoong Christian, mayroong progression ang isang Kristiyano. Mayroong growth na tinatawag. Ngayon, kung walang yung growth, ibig sabihin, mayroong problema doon. Dahil ang totoong pagiging disciple, ang totoong paglalakbay, ang isang totoong naglalakbay sa paglalakbay na ito ng pagtulad kay Jesus ay tiyak na uusad. Tiyak yun. Tiyak na uusad. Yung totoong naglalakbay sa paglalakbay na ito ng pagtulad kay Jesus ay tiyak na uusad. Hindi pwedeng hindi. Maring may magtanong, ay pastor, paano kung sa napakatagal ng panahon, ni isang senyales ng pag-usad, wala akong nakikita sa sarili ko? Paano kung ganun? Matagal na akong Kristiyano, 30 years na akong Kristiyano, o 20 years na akong Kristiyano, pero wala akong nakikitang pag-usad sa sarili ko tungo sa pagiging larawan ni Kristo. Anong problema doon? Ang tanong, nagpasya ka na bang sumunod talaga? O talaga bang nagpasya ka ng sumunod kay Jesus? Nagpasya ka ba na sinabi kay Lord, gusto kong sumunod sa iyo at gusto ko nang tumulad sa iyo? At alam mo ba ang ibig sabihin ng pagpapasya o pagdidesisyon? Minsan kasi, sinasabi na, nagpasya na ako, nag-decide na ako. Pero hindi natin alam kung ano ibig sabihin ng sinabi nating nagpasya. Ano bang ibig sabihin ng nagpasya? Ang pagpapasya ay meron kang at least dalawang pagpipilian kung ano ang gagawin mo at ikaw ay humantong na sa isang konklusyon kung ano na ang gagawin mo doon sa dalawang pinagpilian mo. Yun ang pagpapasya. Meron kang at least 2 options. Dalawang pagpipilian. At ikaw ngayon ay humantong na. Meron ka ng konklusyon kung alin ang gagawin mo doon sa dalawa na yun na pinagpilian mo. Yun ang pagpapasya. Halimbawa, mamayang alas 7 ng gabi, sa inyong hapunan, ang dinner. Pinag-iisipan mo, may dalawang pinag-iisipan. Magluluto ba ako ng tinolang manok o hindi? Yan ang dalawang pinag-iisipan mo. Magluluto ba ako ng tinolang manok o hindi? Kung nagpasya ka na magluluto ka ng tinolang manok, makikita mo ang sarili mo na umuusad tungo doon sa direksyon na yun, tungo sa pagkakaroon ng tinolang manok mamayang hapunan. Makikita mo yung sarili mo. Ibig sabihin, namamalengke ka, inihiwa mo yung manok sa tamang sukat nito, inuhugasan mo yung mga rekado, yung mga gulay, nakikita mo yung sarili mo na umuusad tungo doon sa pagkakaroon ng masarap na hapunan na ang ulam ay tinolang manok. Dahil nagpasya ka na magluto nun. Sa kabilang dako, kung sinabi mong nagpasya ka na magluluto ka, pero alas 6:59 na, tandaan nyo, ang dinner ay 7 o'clock. Pero alas 6:59 na wala ka pang manok na iluluto, wala ka pang mga gulay, hindi pa nakahanda. Ang inaatupag mo yung TV, lumilipas ang oras na hindi mo nakikita ang sarili mo na umuusad tungo doon sa pagkakaroon ng hapunan na ang ulam ay tinolang manok. Wala ka nakikitang pag-usad. Pero nagpasya ka, sabi mo, magluluto ka ng tinolang manok. Pero pagdating ng dinner, dinner is not ready. 7 o'clock, hapunan na, wala kang maiyahin sa pamilya mo kasi inatupag mo yung TV o kung ano man. Sa madaling sabi, yung sinabi mong nagpasya ka
na magluto ay hindi talaga pagpapasya. Hindi ka nag-decide. Inurat mo lang ang sarili mo. Sinabi mo lang na magluluto ka pero ang totoo, hindi mo ginawa. Hindi ka nagpasya. Isip mo lang yun na ikaw ay nagpasya pero ang totoo, hindi. Dahil kung nagpasya ka, tiyak yun, meron kang hapunan na ang ulam ninyo ay tinolang manok. So, yun ang pagpapasya. Ngayon, kung ikaw ay nagpasyang sumunod kay Jesus at tumulad kay Jesus, ikaw ay humantong na sa pagpapasya na siya ay sundan at tularan at dahil ikaw ay nagpasya, may makikita kang progression o pag-usad sa sarili mo. Dahil gagawin mo yon. Yun ang totoong pagpapasya. Yun ang tamang pagpapasya. Hindi pwedeng hindi ka uusad tungo doon. Baka ang dahilan kung bakit sa matagal na panahon, 20 years, wala kang nakikitang senyales ng pag-usad tungo doon sa pagiging tulad ni Kristo ay dahil hindi ka talaga nagpasya at sa halip, inurat mo lang ang sarili mo. Ginoyo mo lang ang sarili mo. Sinabi mo lang sa sarili mo na nagpasya ako, pero ang totoo, hindi. Hindi pagpapasya yun. Ang pagpapasya ay may kasamang aksyon. Tulad nung kung ikaw ay nagpasya na magluluto ng tinolang manok, you will be progressing towards that end na pagdating ng dinner is ready with tinolang manok. Ngayon, bakit maraming Kristiyano ang tumanggap kay Kristo pero hindi umuusad tungo doon? At gusto kong linawin sa inyo na hindi porke tumanggap kay Kristo, gusto kong linawin to sa inyo, hindi porke tumanggap kay Kristo, ang isang tao, o kaya ay nagsimula na siyang dumalo sa church o umatin sa church, ang taong yun ay nagpasya na nga na sumunod at tumulad kay Kristo. Hindi ganun yun. Merong mga dahilan, maraming dahilan, kung bakit siya tumanggap kay Kristo. Maraming dahilan. At meron akong may maibibigay ako sa inyo na ilang dahilan. Pwedeng halimbawa, kaya siya nagpasya na tumanggap kay Kristo ay sapagkat gusto niya, ang kaluluwa niya pag namatay, pumunta sa langit. O kaya naman, kaya siya nagpasyang tumanggap kay Kristo ay dahil natakot siya doon sa narinig niya tungkol sa impyerno. O kaya siya ay nagpasya na natanggapin si Jesus dahil pwedeng ang dahilan niya ay ang pagdalo sa church ay cool. Pwedeng ganun eh. Meron mga kabataan na ganun. O kaya siya nasa church ay dahil yung kanyang crush na girl o boy ay nandun sa church. Maraming dahilan. Isa lamang yung pagsunod at pagtulad kay Jesus. Pero kadalasan hindi yon ang makikita natin. No? Although, alam ko din na as time goes by, may mga tao na darating sila sa punto na magpapasya sila. At yun nga ang sinabi ko noong nakaraan, di ba? Kung hindi pa kayo naroon o kung wala pa kayo roon sa punto na yon, stay put. Kapit lang kayo. Pag-aralan yung mga igi. Kasi dapat talagang pinag-aaralan ang pagpapasya na sumunod kay Jesus. Kaya nga lamang, kung hindi kayo magpapasya, katulad na sinabi ko nung nakaraang linggo, hindi ko magagarantiyahan kung kayo nga ay talagang pupunta sa langit, kung kayo ay matigbak bigla. Kaya hindi porke tumanggap kay Kristo ay nagpasya nang sumunod sa Kanya o tumulad sa Kanya. At gusto kong ulitin sa inyo na kung ang isang tao ay hindi pa nagpapasyang sumunod at tumulad kay Jesus, hindi pa siya alagad. Dahil ang pagiging alagad ay ang pagsunod at pagtulad kay Jesus. Diba? Nabanggit natin yan nung nakaraang Sunday. At kung hindi siya alagad, hindi siya Kristiyano. Kasi ang alagad at ang Kristiyano ay isa lang yun. Hindi ka pwedeng Kristiyano, totoo, pero hindi ka alagad. Hindi pwede yun. Sa Biblia, ang mga alagad ay tinawag na Kristiyano. So, yung mga tumanggap kay Jesus, pero hindi nagpasyang sumunod sa Kanya at tumulad sa Kanya, ano sila? Anong tawag sa kanila? Di sila yung mga tumanggap kay Jesus. Hindi nila nireject si Jesus,
Pero hindi rin nila tinutularan o sinusundan si Jesus. Sumisilip-silip lang sila tungkol kay Jesus. Pero hindi talaga totoong sumusunod sa Kanya. Maaaring maitanong na naman, Pastor, yung ganun bang klase, pupunta sa langit? Hindi tayo makakawala dun, di ba? Kapag nababanggit yung ganun, mga ganyang idea na tumanggap pero hindi naman disciple, o tumanggap pero hindi naman Kristyano. Yung bang mga tumanggap na yun, kahit hindi sila nagpasyang sumunod kay Jesus, pupunta ba yung kaluluwa nila sa langit? Hindi tayo makakawala dun sa isipan na yun tungkol sa pagpunta sa langit. O hindi. We want the assurance of heaven regardless of how we live on earth. Parang ganun. Gusto natin yung assurance. Gusto natin yung katiyakan ng pagpunta sa langit kahit na hindi natin pakialaman o kahit na wala tayong pakialam kung anong buhay meron tayo sa lupa. Masyado tayong nakafocus sa pagpunta sa langit pero hindi natin pinag-iisipan kung anong pamumuhay meron tayo dito sa lupa. Subukan nyo ito, yung project na ito. Subukan nyo yung project na ito kung interesado kayo. Pag-aralan nyo sa Biblia, pag-aralan nyo ang Biblia at tingnan ninyo kung ano ang talagang binigyan ng halaga, binigyan ng diin ni Jesus at ng mga apostol sa kanilang mga itinuro at sa kanilang mga isinulat. Tingnan nyo maigi, pag-aralan nyo, ano ang binigyan nila ng halaga, ano ang binigyan nila ng pansin, ano ang binigyan nila ng diin. Ang pagpunta ba sa langit o ang pamumuhay sa lupa na tumutulad kay Jesus at sumusunod sa kanyang turo. Tingnan niyo yung dalawa na yan. Alin ang talagang binigyan ng halaga sa New Testament? Ang pagpunta sa langit o ang pamumuhay na sumusunod kay Jesus at sumusunod sa kanyang katuruan? Subukan nyo. Sisiguraduhin ko sa inyo. Sisiguraduhin ko sa inyo na kung pag-aaralan niya yan, makikita ninyo na ang binigyan ng halaga sa New Testament o sa buong Biblia, sabihin natin, ay ang pagsunod kay Jesus at ang pamumuhay ayon sa kanyang katuruan. At yung pamumuhay ayon sa kanyang katuruan, ang ibig sabihin nun ay yung pagtulad sa kanya. At yun ang kwento ng pagiging alagad. Hindi nyo tingnan nyo, hindi nyo makikita si Jesus na nagsabi, "Come, follow me, and I will take you to heaven." Sabi niya, "Come, follow me, and I will make you fishers of men." Di ba? Kaya doon din sa teksto natin, ang sino mang nagsasabing siya ay sa Diyos, kailangan siyang tumulad kay Jesus. Hindi nagsasabing kung sino man nagsasabing siya ay sa Diyos, punta na sa langit. Hindi yun eh. Laging, pag gusto natin kay Jesus, susunod tayo. Pag gusto natin bigyan ng kaluguran si God, obedience ang tatahakin natin. Hindi yung pagpunta sa langit ang binigyan ng diin sa New Testament. Mahalaga yun. Mahalaga yun, alam ko. Pero outcome yun ng package ng salvation. Ang kaligtasan na tinuturo ng Biblia ay isang package. Isang package yun. Hindi yun basta pagpunta lang sa langit. So, balikan natin yung tanong. Yung package, sasabi ko, baka naisip nyo, ano yung package yan? Yung package, yung salvation ay parang package. At sa package na yan, kasama dyan, yung bagong buhay, patuloy na pagtulad kay Jesus, at saka yung pagpunta sa heaven. Isang package yun. Hindi lang isa. Hindi mo tatanggalin yung dalawa, yung bagong buhay, yung pagtulad kay Kristo, at yung pagpunta lang sa heaven ang gusto mo. Ang salvation ay isang package. So, ulitin natin yung tanong. Balikan natin yung tanong. Paano kung sa napakahabang panahon, o napakatagal na panahon, ni isang senyalis ng pag-uusad, wala akong nakikita sa sarili ko? Ang dahilan kung bakit sa napakatagal na panahon, wala kang nakikita pag-usad sa sarili mo ay sapagkat hindi ka talaga nagpasyang sumunod at tumulad kay Jesus. Kasi ibang kwento ang narinig mo. Ang narinig mong kwento ay yung kwento ng pagtanggap. At hindi yung kwento ng pagiging alagad. Yun ang narinig mong kwento. Yung kwento ng pagtanggap. Pag tinanggap mo si Jesus,
secure na ang kaluluwa mo, punta ka na sa langit. Pag tinanggap mo si Jesus, Christian ka na. Pag tinanggap mo si Jesus, okay ka na. Yun ang narinig mong kwento, yung pagtanggap kay Jesus. Pero hindi mo narinig yung kwento ng pagiging alagad. Na kailangan sumunod ka, tumulad ka kay Jesus, para ikaw ay makaranas ng buhay na masagana, yung buhay na gusto ng Lord sa iyo dito sa ibabaw ng lupa. Para umusad ka, kailangan maging alagad ka. At yung kwento na yun ang hindi mo narinig. Narinig mo lang yung pagtanggap. Kaya, hindi ka umuusad. Kaya yun ang problema natin. No? Yun ang problema sa evangelicalism ngayon. Ang Great Commission ay nauwi doon sa patanggapin ang tao kay Kristo. Bautismohan sila. Pero nakalimutan yung teach them to obey whatsoever I have commanded you. Yun ang nawala doon sa Great Commission natin ngayon. So, yun ang problema. Hindi mo narinig yung kwento ng pagiging alagad at ang narinig mong kwento ay yung kwento ng pagtanggap. Pero hindi lang yun ang problema ng ng mga Kristyano ngayon. Hindi lang yung ayaw magpasyang sumunod at tumulad kay Jesus. Actually, mas marami ang nag-aakala na sila ay nasa tamang landas ng pagtulad kay Kristo dahil nakakita sila ng isang senyales ng pag-usad. At dahil doon, inakala nila na nasa tamang landas na sila ng paglalakbay tungo sa pagiging tulad ni Kristo. Halimbawa, nasa monumento ka at ikaw ay pumara ng taxi, no? Sabi mo sa driver, "Kuya, Cubao po." So, sinakay ka ng driver at nagsimulang maglakbay yung taxi. Maya-maya ay nakita mo, natanaw mo sa malayo na natanaw mo na yung balintawak, yung palengke ng balintawak. So, kampante ka na ikaw ay papunta ng Cubao at ikaw ay pumikit. Ikaw ay umidlip. So, natulog ka. Dahil, alam mo, papunta ka ng Cubao kasi nakita mo na nga yung palengke ng balintawak. Ang hindi mo alam, habang ikaw ay naghihilik na sa iyong pagkatulog, yung driver, yung taxi ay kumanan papuntang NLEX, sa direksyon ng NLEX, at nagpatuloy yung driver na tahakin ang NLEX papuntang Nueva Ecija. Dahil ang dinig niya pala sa iyo ay, "Kuya, Cabiao po." So, kampante ka na ikaw ay nasa direksyon na ng papuntang Cubao dahil nakita mo yung palengke ng balintawak. Ang hindi mo alam, kumanan pala papuntang NLEX yung taxi. Maaring kwentong barbero yan, pero anong punto ko? Ang punto ko ay ito, huwag maging kampante. Huwag tayong maging kampante na tama ang direksyon at tinatahak natin dahil meron lang tayong nakitang isang senyales ng pagtulad kay Kristo. Meron tayong nakitang isang pagbabago sa atin o dalawang pagbabago. Akala natin tama na yung tinatahak natin. Patungo sa pagtulad kay Kristo. Meron nga akong nabasang post sa Facebook noong isang araw na ang sabi, ang response mo sa nagkamali sa iyo o di mo nagustuhan ang ginawa, ang magsasabing binago ka na. Ang response mo sa nagkamali sa iyo o di mo nagustuhan ang ginawa, ang magsasabing binago ka na. Yun ba? Yun ba yun? Yun ba ang magsasabing binago ka na nga? Yung response mo sa nagkamali sa iyo o nanalbahay sa iyo, ang magsasabing binago ka na ni Lord? Dahil ba natanaw mo na sa malayo ang palengke ng balintawak, yun ang magsasabi na papunta ka na ng Cubao? Pwede pang sabihin na ang response mo sa nagkamali sa iyo o sa nanalbahay sa iyo ay isa sa mga palatandaan na mayroon ng pagbabago sa iyo. Siguro nabalitaan nyo na yung isang singer na Christian, isang singer sa Christian band na si John Steingard. Isa na namang band singer na
naging ateista, tumalikod sa Diyos at naging ateista, hindi na siya naniniwala sa Diyos ngayon. Bukod pa yung nabanggit ko noon na mag-asawa na Gungor, no? Si Rerlene ay nasa banda, worship leader din na naging ateista rin. Bukod pa si Joshua Harris na isang naging pastor at author ng libro na ganun din, naging ateista rin. Siguro narinig nyo yung kwento na yan. Alam nyo, naniniwala ako na ang mga ito ay nadaya o nalinlang ng kanilang maling akala. At marami sa mga Kristiyano ang nalilinlang ng maling akala. Akala nila tama na yung direksyon na tinatahak nila patungo sa pagtulad kay Kristo, pero kalaunan ay lumalabas na mali ang landas na tinatahak nila. Nalinlang sila na kung ano ang meron na sila o kung ano na sila. Ibig sabihin, dahil sila ay nasa ministry, worship leader, pastor, manunulat ng libro, ang akala nila ay yun na yung tamang direksyon patungo sa pagtulad kay Kristo. Pero lumipas ang panahon, hindi sila natutulad kay Kristo, pero at is sila, okay sila, nasa ministry sila. Akala nila yung mga ginagawa nila, yun ang patunay na sila nga ay naglalakbay na tungo sa pagiging tulad ni Kristo o sa pagiging alagad. Pero hindi pala. Ang masaklap lang dito sa mga taong nabanggit ko, malakas ang lagapak nila kasi naging ateista sila. Pero may mga Kristiyano na nalinlang, na akala nila nasa tamang landas sila, pero nahandun pa rin. Nahandyan pa rin sila, umaten pa rin ang church. Naniniwala pa rin sila sa Diyos. Pero sa matagal na panahon, hindi sila umuusad. Walang pagbabago. Kasi yung track, yung landas na tinatahak nila, akala nila tama. Yung pala ay hindi. At mayroong mga church members o mga church leaders na dahil ministry leader sila, dahil pastor sila, sabihin natin gano'n. Kampante sila na tama ang landas na tinatahak nila dahil nga leader ako ng church, pastor ako, marami akong ginagawa para sa iglesia. At minsan, maririnig pa natin na binabanggit din nila yung katagang becoming like Christ, yung Christ-likeness. So, sa isip nila, okay lang ang paglalakbay na tinatahak ko dahil ako ay ministry leader or ministry head, ako ay pastor, ako ay assistant pastor, ako ay sumusulat ng libro. At marami akong ginagawa. Sa katunayan, alam nyo, kapag ang isang Kristiyano o ang isang leader ay maraming ginagawa, napakaraming ginagawa sa church, suspect yun na ang Kristiyano yun o ang taong yun ay mas malamang walang panahon sa paglilinang ng kanyang Christ-likeness. Busy sa ministry. Katulad nga ng kasabihan namin nun, busy sa kingdom pero hindi busy sa king. Hindi si God ang nagbibigay sa atin ng napakaraming ministry o trabaho na umaagaw sa ating oras para sa pagsasanay tungo sa pagtulad kay Jesus. Tayo ang gumagawa ng mga trabaho yan sa sarili natin. May mga Kristiyano na proud sa sarili nila dahil marami nga silang ginagawa. Para kay Lord. Talaga? Para kay Lord? Baka naman workaholic ka lang. O baka naman gusto mo lang ipaalam sa amin na dedicated ka sa ministry. O baka naman talagang gusto mo lang umiwas doon sa training unto godliness o Christ-likeness. Kasi mas madali yung ministry. Mas madaling trabaho sa ministry kaysa yung sanayin mo yung sarili mo na huwag kang magagalit. Kapag sinampal ka sa kaliwang pisngi, ibigay mo yung kanan. Mas madaling yung ministry kaysa isagawa mo yun. Mas madaling maging marahas at matapang na pastor kaysa yung maging mapagkumbabang pastor. Ito ang tandaan natin. Hindi ang accomplishment mo, hindi ang success mo sa ministry,
Hindi ang dami ng ginagawa mo sa ministry. Hindi ang husay mo sa pagtuturo o pag-awit o pagtugtog o pagsusulat ng aklat ang mga palatandaan na ikaw nga ay nasa tamang landas tungo sa pagiging tulad ni Kristo. Ang palatandaan na ikaw ay nasa tamang landas ang paglalakbay tungo sa pagiging tulad ni Kristo ay ang pag-unlad ng iyong pag-ibig sa Kanya at sa kapwa mo at ang unti-unting pagtulad ng iyong pamumuhay sa Kanyang pamumuhay. Kung kayo ay nagpasya na maglakbay tungo sa pagtulad kay Kristo, yan ang matyagan ninyo. Yan ang matyagan ninyo. Yung pag-ibig nyo sa Kanya at pag-ibig nyo sa kapwa at unti-unting pagtulad ng inyong pamumuhay sa Kanyang pamumuhay. Ha? Nagiging mahinahon ka na ba? O marahas pa rin? Ha? Nagiging nawawala na ba ang init ng ulo mo o magagalitin ka pa rin? Natutuwa ka ba kapag mayroong blessing ang ibang Kristyano o naiinggit ka pa rin? Ha? Pastor, basta hindi ako nangangalon niya. Si Satanas ba nangalon niya? Ha? Hindi naman nangalon niya si Satanas, di ba? Pero marahas siya. Ha? Nagalit siya sa Diyos. May galit siya. Ha? Meron siyang inggit. Meron siyang pride. Ayun nga yung sinasabi ko na nakakita lang ng isang senyales yung hindi pangangalo niya. Ang akala, tama na yung landas na tinatahak niya. So, mag-ingat tayo doon kasi baka nga yung ating landas na tinatahak ay hindi yun ang tamang landas. Ang pagtulad kay Kristo o yung paglalakbay na tungo sa pagtulad kay Kristo ay tiyak na mayroong pag-usad. Hindi lang isa. Hindi ka titigil eh. Hindi ka tumitigil sa isa lang dahil nakita mo, sarili mo, may isang senyales, tapos na. At doon ka na magka-capitalize dahil hindi ka nangangalon niya. Kahit na halimbawa na merong nagkubad sa harapan mo, sabihin natin gano'n, hindi mo pinatulan, o palagay natin gano'n. Pero hindi yun ang palatandaan. Palatandaan yun na mayroong pagbabago sa'yo, pero hindi yun ang buong kwento. Ang buong kwento ng pagiging alagad ay patuloy na pag-usad at pagtulad kay Kristo. Pagmamahal sa Kanya, pagmamahal sa kapwa, at pagtulad ng iyong pamumuhay sa Kanyang pamumuhay. Hindi tayo humihinto sa isang senyales lang. Kung nakita mo yung balintawak, yung palengke ng balintawak, huwag mong isipin na papunta ka ng Cubao. Huwag mong ipikit ang mata mo at kampante ka na pupunta na Cubao yun. At katulad nga nung kwentong barberong binanggit ko, pagkatanaw niya sa palengke ng balintawak, kampante siya na patungo na siya ng Cubao. Yung pala, ang dinig ng driver sa kanya, Kabyaw. Kaya kumanan papuntang index yung driver. So, kahit yun ay kwentong barbero, may lesson doon. Huwag tayong hihinto. Huwag nating aalisin ang ating paningin sa paglalakbay na yan. Matyaga natin yung ating progression, yung ating pag-usad. Dagdagan natin yun. Patuloy tayong kumilos, patuloy tayong pagsanay ng ating sarili tungo sa pagiging tulad ni Kristo. Pero nasa inyo yun. Nasa inyo kung kayo ay magpapasyang maglakbay tungo sa pagtulad kay Kristo o hindi. Pero kung kayo ay hindi magpapasya sa paglalakbay na ito tungo sa pagtulad kay Kristo, mayroong malaking kabawasan yun. Malaking at napakalaking kabawasan sa inyong kaluluwa. Malaking kabawasan. Napakalaking kabawasan. Sa kabilang dako, kung kayo magpapasya sa natahakin ang paglalakbay na ito tungo sa pagtulad kay Kristo, mararanasan nyo yung divine life. Yung divine life, yung buhay na talagang disenyo ng Diyos para sa mga sumusunod kay Kristo dito sa ibabaw ng lupa. Mas meron kayong kapangyarihan na mamuhay, na maghari sa buhay sa ibabaw ng lupa. Ano man ang dumarating na bagyo, kayo pa rin ang naghahari. Because yun talaga yun. Kung kayo ay nasa kingdom of God, kayo ay namumuhay sa ilalim ng kaharian ng Diyos, meron kayong paghahari sa inyong buhay sapagkat nasa likod ninyo ang hari na si Jesus Christ. Siya ang tumutulong sa inyo para makapamuhay ng tama, para harapin ang lahat, anumang klaseng bagyo sa buhay.
Hindi kayo natataranta, kampante kayo, meron kayong kapayapaan, at patuloy na nakikita nyo unti-unti, ang buhay nyo ay nagbabago, tumutulad kay Kristo. Tayo manalangin. Lord, sa tanghaling ito, salamat po ng marami sa iyong grace sa amin dahil tunay nga na sa pamamagitan ng biyaya mo na aming lalapatan ng aming pagkilos, aming mararanasan ang tunay na pagbabago at unti-unting pagtulad kay Kristo. And would you help us, Lord, in this journey towards Christ-likeness? Salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen.